Magsilapit na po tayong lahat. Magtayo po tayo at purihin natin ang ating Panginoon. Dahil po, ngayong linggo na to ay celebration niya po sa pagkabuhay niya. Ibig sabihin, pinatawad tayo sa ating mga kasalanan kahit dapat tayo ang ipapako sa cross. Dahil sa pagmamahal niya sa atin, siya po ang nagpapako para sa atin. Ganun niya tayo kamahal. Balik lang po natin ang papuri at pasalamat sa Kanya. Lahat po ng papuri ay para lang sa Panginoon. Amen. Walang iba, kundi siya lang talaga. Our call to worship today is taken from the book of Psalms, verse 22, chapter 22, verse 27 to 28. All the ends of the world shall remember, and turn the Lord, and all the families of the nation shall worship before you, for the kingdom is the Lord, and He rules over the nation. Lord, kailangan niyo po kami. May taas pang iyong pangalan, Lord God. Magasimba po kami. Lord, kapilain po ang iyong pangalan. Alisin po sa puso ko, Lord, ang aking doubt, because I'm worried to my Lord God. May taas po ikaw po ang magdikta sa buhay ko, Lord. May taas ang iyong pangalan. Tulungan niyo po ako, hindi po ako magkamali sa pagdikata. May taas po ikaw, Lord, sa buhay namin. Tulungan niyo po kami. Ibalik po namin ang pag-order at salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin natin ang Panginoon, awitin natin ang praise. Dahil po, siya lang po ang ating purihin at sambahin. Dahil po siya ito po sa ating palagi. Hindi po siya nagkukulang kahit po sa ating kahinaan, kakasalanan. Awitin natin ang praise. Let everything there is breath. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything there is breath. Praise the Lord. Praise the Lord. I praise on the valley. I praise on the mountain. I praise when I'm sure. Praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered. Praise when surrounded.
celebrate. Jesus, celebrate. As we celebrate the resurrection of our Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Jesus, celebrate. Yes, Lord.
Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced
thank you. We thank you for your love. Glory to you, Father. Let us pray. Father, we thank you, O God. We thank you na tunay po na kayo ang Diyos na mabuti. We thank you, Lord, sapagkat alam namin na ang aming Panginoon ay buhay. Hindi po siya nagapi ng kamatayan. At ngayon kami ay may buhay na pag-asa, Panginoon. Amin pong idinadalangin, O Diyos, patuloy ang bansang Taiwan na patuloy na iyong ingatan, kalingain. Dalangin namin na ang bansang ito ay maging bukas sa Ebanghelyo. Patuloy niyong patatagin at pagkaisahin ang mga churches, O Lord, whether Taiwanese churches, English-based churches, O Lord, Vietnamese, Filipino, Indonesian churches, O God, Thai churches, O God, Lord, any languages, O Lord, na nandito, Panginoon, sa bansang Taiwan. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy kang maitaas sa mangdako at may pangaral ang iyong mabuting balita. Idinadalangin din po, O Diyos, ang bansang Pilipinas, na patuloy niyong gabayan ang pamunuan, patuloy na magkaroon ng maayos, Panginoon, na pamumuno, O Diyos, mula sa presidente, sa gumagawa ng mga batas, sa nagpapatupad, sa judiciary, Panginoon. Dinadalangin namin ang pag-unlad ng aming bayan. Dinadalangin din namin, O Diyos, ang mga churches, O God, ngayon na patuloy kong nangangaral, ang iyong mga anak na patuloy niyong patatagin. Dinadalangin din, Panginoon, ang Taipei International Church, ang English services, ang Filipino services. Patuloy niyo kaming kalingain, gabayan, patuloy niyo kaming samahan. Dinadalangin, Panginoon, ang mission team na papunta sa Pilipinas bukas, na patuloy niyong ingatan sila, Panginoon, at kayo ang magbukas ng mga pintuan. Dinadalangin si Linda na nasa hospital. Dalangin ng Panginoon na kayo ang Diyos na gumalaw sa kanyang buhay, na ikaw, Panginoon, ay ma-meet niya, O Diyos. Ihanda niyo po siya, Panginoon, O Lord, sa pangalan po ni Jesus. Patuloy din pong dalangin, Panginoon, ang parating na mga kamanggagawa ng Global Filipino Movement, ang pagkikipag-usap ng mga kapastoran dito sa Taiwan. Lord, ang mga bibisitahing simbahan, O Diyos, kayo ang Diyos na ngayon pa man ay maghanda, O Lord, sa mga speakers, sa mga local churches na pupuntahan po nila. Dinadalangin din, O Diyos, ang oras na ito kung saan may papangaral ang iyong salita. Itago niyo po sa krus ng Kalbaryo ang iyong lingkod. Si Jesus lamang ang may taas, ang banal na Espiritu ang pumilos sa aming kalagitnaan. At Panginoon, tunay nga po na ang glory ay maibalik lamang sa iyo. Marami pong salamat, Ama, sa anumang mga pangangailangan ng mga narito na kapatiran, on-site, at maging ang mga nasa online. Dalangin namin ang mapagpalang kamay, ang dumako sa mga nasa banig ng karamdaman. Kayo po ang magpagaling sa mga naguguluhan. Kayo po ang magbigay ng kapayapaan sa pangangailangan, O Diyos. Kayo po ang Diyos na magkaloob at gustos.
Maingat pong ibabalik sa iyo ang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 So stand. Our scripture reading is taken from Luke chapter 14, verses 1 to 16. On the first day of the week, very early in the morning, the women took the spices they had prepared and went to the tomb. They found the stone rolled away from the tomb, but when they entered, they did not find the body of the Lord Jesus. While they were wondering about this, suddenly 2 men in clothes that gleamed like lightning stood beside them. In their fright, the women bowed down with their faces to the ground, but the men said to them, "Why do you look for the living among the dead? He is not here, he has risen. Remember how he told you while he was still with you in Galilee. The Son of Man must be delivered into the hands of sinful men, be crucified, and on the 3rd day be raised again." Then they remembered his words. When they came back from the tomb, they told all these things to the 11 and to all the others. It was Mary Magdalene, Joanna, Mary the mother of James, and the others with them who told this to the apostles. But they did not believe the women, because their words seemed to them like nonsense. Peter, however, got up and ran to the tomb. Bending over, he saw the strips of linen lying by themselves, and he went away, wondering to himself what had happened. Now, that same day, 2 of them were going to a village called Emmaus, about 7 miles from Jerusalem. They were talking with each other about everything that had happened. As they talked and discussed these things with each other, Jesus himself came up and walked along with them, but they were kept from recognizing him. This is the word of God. Amen. Salamat po sa pagbasa ng kasulatan. Alam niyo po yung pagkabuhay po ng Panginoong Yesus, yan po ang tawag dito, pundasyon ng ating pananalig. Kung ang Panginoong Yesus ay hindi po nabuhay muli, baliwala ang ating pananalig. Yan po ay malinaw na sinasabi sa 1 Corinto 15. No? Sapagkat kung ganon, maaaring matulad lamang siya sa isang pangkaraniwang propeta. No? At ang mga kasulatan ay hindi natin pwedeng paniwalaan. Ang Biblia po, o yung ating pananalig, ay ito po ay nakasalig doon sa kasulatan. No? Kaya po sinasabi natin, sola scriptura, na kung saan ang ating pananalig ay nakabase sa nasusulat. No? Na ang basihan ay ang salita ng Diyos o ang Biblia. Ngayon, papaano siya nagiging reliable? Papaano nagiging authoritative yung Word of God? Ang sabi ho ng salita ng Diyos, walang prophecy na nanggaling sa tao, kundi ito po ay galing sa Diyos. Amen. And then sabi ho sa Timoteo, all scriptures is God's breathed, and it's useful for teaching, correcting, rebuking, correcting, and training. Dahil nga po doon, nasasabi natin na yung salita ng Diyos o yung Biblia ang siyang authority pagdating sa pananampalataya natin, mga kapatid, na sapat ang revelation na ipinagkaloob ng Diyos upang tayo ay makakilala, maunawaan natin ang mabuting balita, at ito po ay panaligan. So, yung fulfillment
fulfillment of the prophecy, tapos yung resurrection of Jesus Christ. Kasi yung claim ni Jesus Christ ay hindi ho kinuha ng sino man yung kanyang buhay, kundi ito ay kanyang ipinagkaloob at kanya ring babawiin, no? Na siya ay magbibigay nito at siya rin po ay muling mabubuhay. Kapag kung di ho siya nabuhay, ay hindi po totoo yung kanyang claims, no? Kahit nakapagpagaling siya, kahit nakapagpakain siya ng 5,000 kalalakihan mula sa 5 tinapay, ay baliwala pa rin yun. So yung ating pananampalataya ay nakahang doon sa pangyayari ng pagkabuhay muli ng ating Panginoon. At ito po ay well recorded sa salita ng Diyos at kahit sa history. At ang historia na si Josephus ay nagsasabi, no, na nangyari. At ang una pa ay ang kanyang kamatayan. Kailangan patay si Jesus. Kailangan patay siya. Kasi mayroong grupo ng pananampalataya na sinasabi na hindi talaga namatay ang Panginoong Jesus. At dahil hindi siya namatay, therefore, hindi siya nabuhay muli. So, magkaiba yun. No? Pagka hindi ka namatay, hindi ka mabubuhay muli. Napaka-importante na siya ay mamatay. Dahil mula doon sa tinatawag na proto-evangelion, na kung saan ang Ama ay nagsabi na dudurugin ng paa ng seed of women yung ulo ng ahas. Yung po yung tinatawag na proto-evangelion na kung saan kauna-unahang pagbanggit na darating na Mesias. Ito po ay mababasa natin sa Genesis 3. So, at yung pa, no, yung unity ng salita ng Diyos, with more than 40 authors, ay nagpapatutuo na iisa lamang talaga ang author. No? So, yung mga nagsulat, sila po ay kinasihan ng banal na Espiritu Santo. Sila po ay ginabayan, no? Yung po yung inspiration, no? So sila ay ginabayan, naisulat yon, tapos binigyan sila ng revelation. Ano yung revelation? Ang revelation ay yung mga bagay na malalaman mo lamang dahil sa ni-reveal ng Lord. Okay, yun ang pinakamadali doon. Ano ang example nyon? Ang example nyon ay yung Genesis. Yung Genesis ay pagsulat ng paglikha ng Panginoon. Therefore, yung author ng Pentateuch na si Moses ay malamang wala pa siya doon sa simula. Okay? Wala siya yun. Ang tawag doon ay revelation. Kung hindi yun i-reveal ng Lord sa pagkasulat, sa salita ng Diyos, hindi yung malalaman ng tao. Kaya siya ay inspired by God. Hindi siya gawa lamang ng isang author. Pangalawa ay yung mangyayari sa hinaharap at yung last book of the Bible, yung end of canon, ay yung book of Revelation na kung saan binabanggit naman kung ano ang mga mangyayari sa hinaharap hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus, no? Ikukulong ang Satanas ng 1,000 taon, makakawalang muli ng maikling panahon, darating yung muling pagkabuhay ng mga patay, magkakaroon ng judgment, ilalagay ang mga wala doon sa aklat ng buhay, ilalagay doon sa dagat-dagatang apoy, yung mga nanampalataya sa Panginoon ay isasama niya doon sa bagong langit at lupa, new heaven and new earth. Mababasa naman natin yun. Ngayon, mababasa natin yun sa Apocalypse o sa Revelation. Ang tawag pa rin doon ay Revelation. No? Revelation. So yung simula at yung dulo ng
ng Biblia, yun po ay revelation. Yung mga prophecy, mga naisulat, ito rin po ay revelation. Yung mga nangyayari ngayon sa Middle East, hindi ho tayo kailangang magambala sa mga bagay na yon, no? Dahil mangyayari at mangyayari yon, mangyayari na ang Israel ay magiging jealous sa ginagawa ng Panginoon sa Gentile church, no? Sa non-Jewish church, which is kabilang ho tayo. Tayo po ay grafted in doon sa Israel na pinili ng Diyos. Kung papaano at ano ang criteria, mahaba po yun, at doon pumapasok yung soberenya ng Panginoon. Sila ang piniling lahi kung saan manggagaling yung Mesias, ang Mesias. No? Tayo naman, nung nanampalataya tayo po ay nakasama doon sa tinatawag na Abrahamic Covenant. Na remember si Abraham, nung siya po ay inaugnay ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, tignan mo yung langit, no, kung gaano karami yung bituin, ganyan magiging karami ang iyong mga anak. Tingnan mo yung buhangin, kung gaano karami, ganyan magiging karami ang iyong lahi. Yung po yung tinatawag na magkakaroon ng spiritual children si Abraham at physical children doon naman sa buhangin. No? At tayo po, nung tayo nanampalataya ayon sa Galatia, tayo po ay nakabilang doon sa lahi ni Abraham sa mga pinangakuan. Tayo po yung nandoon sa bituin. No? Tayo po ay naging spiritual children. Okay. Kaya yung kinakanta pag BBBS, Father Abraham has many children. Kasama na tayo ron sa many children. Okay. Lahat po na yon, yung propesiya, matatandaan po natin yung pagsabi na God will provide, yung God will provide, the main theme nung salitang God will provide ay hindi ho patungkol sa pera. Bagamat lagi natin ginawa, God will provide. The greatest provision of God is Jesus Christ. Because the greatest problem of man is sin. Nahiwalay ang tao sa Diyos. Yung kasalanan ang naging dahilan, bakit tayo tumatanda? Bakit tayo nagkakasakit? Bakit tayo lumuluha pag may nawawala, may namamatay? Bakit tayo ay nahihirapang maglakad pagka umabot na tayo in a certain age? Bakit ho? Kasi hindi naman yan ang original design ng tao. Tayo po ay ininagay talaga sa Eden upang pagyamanin ng Eden. Dahil sa pagkakasala, nawala yung buhay na yon, no? Yung buhay na walang hanggan na yon. No? Hindi na nakakain ng bunga ng pagkabuhay ang una nating magulang. Inalis sila sa Eden. No? So, ayun po ang pinakamalaking problem. Yung mga nakikita natin ngayon, labanan, no? Pagtanda, ano bang iniisip yung problema? Kawalan. Kasi doon sa Eden, wala yun eh. Ngayon, kung titignan ho natin, yung lahat ng yon, mawawala yon sa pagtatatag ng bagong langit at lupa. Kung saan maging ang mga hayop, no, ang leon ay matutulog kasama ng tupa. No, hindi sila maghahabulan para magpatayan. Lahat ng pangangailangan ay matutugunan. Hindi ho tayo tumatanda, pero hindi rin bumabata. Hindi ko alam kung paano yon, pero ang alam natin,
ang Panginoon ay pumunta upang magkaroon tayo ng buhay, at yung buhay na yon ay may kasaganaan, at ang sukatan ng kasaganaan na yon ay hindi yung kasaganaan dito sa lupa, kundi yung kasaganaan doon sa Eden at sa new heaven and new earth. Nawa ay malinaw po sa atin yun bilang mananampalataya. No, dahil bilang mananampalataya, marami tayong maaring maranasan bilang mga alagad ng Diyos. No? So sa atin ang Panginoon ay 3 beses niyang sinabi na ipagkakaloob niya ang kanyang buhay, na siya ay mamamatay, na siya ay aarestuhin. 3 beses niya yung sinabi doon sa gospel, no? At sa pagkakabanggit na yon, makikita po natin yung kasiguruhan ng Panginoong Hesus sa kanyang panawagan. No? Sigurado si Jesus Christ sa kanyang panawagan. No? Sigurado si Jesus na siya ho ay mamamatay. Sigurado ang Panginoong Hesus na ipagkakaloob niya ang kanyang buhay. Na naparito siya, naging tao upang siya ay mamatay. At yun po ay malinaw na pinag-uusapan doon sa Pilipos 2. No, na siya, na sa kaanyo ang Diyos, ay hindi niya inaring manatili doon sa kaanyo na yun siya, sapagkat siya po ay nakita sa kaanyoan ng isang alagad, isang tao. Bakit? Kasi kung siya po ay nanatili doon sa kalalagayang pisikal na Diyos, una ay hindi mo siya mahuhuli. Pangalawa ay hindi mo siya mamamatay. Pangatlo, wala siyang dugo. Siya po ay naging 100% man. Dapat ko ay makita ho natin yun. 100% man si Jesus Christ. Bagamat ang Book of John ay nagtuturo na si Jesus ay Diyos, may kita natin sa John chapter 1, may kita natin yung pagka-Diyos ni Kristo Jesus, but at the same time, doon din sa Book of John, sinasabi na siya ang kordero ng Diyos. At yun po yung misteryo ng ating pananampalataya. Ngayon, so si Jesus, pagkatapos niyang buhayin si Lazarus, pumasok po siya doon sa Jerusalem, at yung mga tao ay natuwang-tuwa nung pagpasok ng Panginoong Yesus. No, kumuha sila ng mga balabal, ng mga dahon, no, yung pagpalaspas, no, sila ay kontuwa, welcome na welcome si Jesus Christ, no? And then nilinis niya yung templo, no, tapos yung mga Pariseo, mga religious leader, nag-umpisa ng mag-usap hanggang sa nakipagkuntsabahan na si Judas, at binayaran nila si Judas, tapos ginawa yung Santa Cena, no? Yung Holy Communion, nanalangin ang Panginoong Yesus, pumatak yung kanyang dugo o yung kanyang pawis na parang dugo. Tapos siya po ay pinuntahan ng mga sundalo kasama si Judas, hinalikan siya ni Judas. Nagalit itong si Pedro, kumuha ng sundang, pinapes yung tenga. Di ba? Tapos habang kinukuha ang Panginoon, habang dinadala doon, no, sa mga otoridad, sumusunod itong si Pedro, nagpa-init pa siya. Pero yung ibang mga alagad, maliban lamang kay John the Beloved, nagsitakas. Alam niyo po yun yung pagkakatagalog dun eh. At sila nga'y nagsitakas. No? Nagsitakas yung mga alagad nung gabi na ipagkanulo ang Panginoon. No? Nagsitakas po sila. Tapos si Pedro naman nasa malayo. Ang pinakamalapit po ay si John the Beloved. Now, so yung mga alagad, nung napako ang Panginoong Yesus, no, ano ang kanilang mga naramdaman? Okay.
Ang mga alagad, matapos ang pagkapako, ito yung mga kondisyon ng mga disipulo ng Panginoon. Nanghihina ang kanilang loob. No? Siguro, kumakanta yan, kung uso na yun, nanghihina. Biro ninyo, no? Biro ninyo, 3 taon silang kasama si Jesus. Bago sila sumunod sa Panginoong Yesus, si Pedro po ay merong business. Yung kanyang business ay yung fishery. Fisherman po siya. Hindi siya ordinaryong fisherman. Bakit? Kasi may mga tauhan siya eh. So, ibig sabihin yun, kung isipin na lamang po natin, no? Medyo divine imagination. Isipin ninyo, may tauhan siya, at yung bangka na sinasakyan niya, hindi lamang isa ang kaya. So may mga tauhan sila. Hindi sila yung iniisip natin na mayroong maliit na bangka, pupunta sa Scarborough Shoal, di ba? Hindi yung gano'n. Meron silang malaking bangka. Malaki. No? Tapos, si Mateo, siya po ay tax collector, no? Nung panahon na yon, nakaupo siya. Nangungulekta siya, no? Malaki ang kinikita, di ba? Tapos nung tinawag siya ng Panginoon, iniwan niya ho yun. Nung tinawag ng Panginoon sila John, sila Peter, di ba? Iniwan nila yung kanilang hanap buhay. Nag-full-time sila. Ito po yung talagang full-time. Bakit? 24/7 nilang kasama si Jesus Christ. Kaya yung nasasabi, naku, hindi mo kailangan ng mag-aral. Nandiyo po si Jesus Christ is teacher, great teacher. Kasama ng mga alagad si Jesus Christ. Tapos, pag nagturo si Jesus Christ, di ba, magtuturo siya sa marami, pagkatapos nyo, i-review niya yung kanyang mga alagad. Nakikita niya, nababasa niyo, di ba? I-review niya, o ano yun, di ba? Magtuturo siya ng mga parables, pero yung meaning yon, yung mga alagad ang nakakaalam, itong mga yung mga apostles ang nakakaalam. Okay? So, iniwan nilang lahat yon, tapos kasama nila si Jesus Christ, at ang nasa isip nila ay talagang glory na. Di ba? Malalaman natin yon sa pag-uusap ng dalawang magkapatid. Ano sabi nila? Panginoon, pagdating mo sa iyong paghahari, isa sa kaliwa, isa sa kanan. Kami magkapatid. Di ba? Talagang yun yung kanilang aspiration. Alam nila, babalik na yung paghahari at magkakaroon ng hari ang Israel. Dahil nung panahon na yan, wala hong bansa pang Israel. Hindi pa bansa muli ang sinasabi kong bansa as in sovereign nation. Hindi sila sovereign ng panahon na yon. Hindi sila natapos yung pagiging sovereign nation nila nung sila ay kubkubin ng Babylonia. No? Kinuha sila, tapos dalawa pang kingdoms yun, no? Yung kingdom ng Judah at yung kingdom ng Israel. Kinuha sila, ngayon na-disperse sila, tapos bumalik yung panahon ni Ezra at ni Nehemiah, ni-rebuild yung wall, ni-rebuild yung temple. But even though na-rebuild yung wall, na-rebuild yung ay under pa rin sila ng foreign powers. At hanggang sa panahon ni Jesus Christ, under sila ng Roman Empire. Kailan lamang sila naging bansa uli? 1948. At yung sinasabi doon sa mga prophecy, doon sa Old Testament, na titipunin ko kayo na nagsikalat mula sa lahat ng dako. Alam niyo ba, merong more than 100 nation, may mga Hudyo. At ang Pilipinas ay isa sa mga kumupkop sa mga Hudyo nung panahon na sila po ay pinapatay sa Europa. At noong 1948 nga, kasama ang ating Ambassador Romulo sa bumoto upang maging bansa, sovereign nation,
ang Israel. Okay. Kaya yung hope nitong mga alagad, ang hope nila, mabubuo na muli yung pangako kay David, no? Mabubuo na muli. Okay. Kaya yung panghihina ng loob nila, hindi ho lamang yung panghihinayang na, ay, namiss ko yung bus, 30 minutes na akong maghihina. Hindi lamang ho yung malaki ang nakataya doon, tinayan ho nila yung buhay nila. Now, remember, itong mga alagad na to, hindi ho ito basta-basta na followers lang. Sila po ay naging mga ngaral. Diba? Sinan sila ni Jesus Christ 2 by 2. Sila ay nangaral ng gospel of the kingdom. Sila ay nagpagaling, sila ay nagpalayas ng demonyo. Dinaluyan sila ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya napakataas ng expectation nila kahit saan sila mapunta, dinudumog sila ng mga tao. No? Libo-libong mga tao. Hindi pa uso yung social media noon. Diba? Talaga sila ho ay dinudumog. Kaya ang laki ng panghihinayang siguro yun. No? Yung iba meron na nagdududa. Totoo ba yung aking pinanampalatayaan? Totoo ba itong binigay ko yung 3 taon ng aking buhay? Diba? Yung iba siguro nahihiya na. At meron talaga nahihiya. Diba? Ano sabi ni Pedro? Hindi ako kasama niyan. Kahiyaan na di ba? Meron iba feeling frustrated. Meron mga feeling frustrated. Ba't ba ganun sa status? Feeling frustrated. Yung para kang na-scam, o para kang umasa. Lalakad na ako sa altar. Kasi hindi natuloy. Feeling frustrated. Mga ganun, di ba? Nabigo. Meron iba nasasaktan, di ba? Nasaktan, bakit ho? Itingnan ho natin, no? Tingnan ho natin. Una, yung nagdududang alagad. Yung doubting disciple. Sabi rito, ngunit si Tomas na tinaguriang kambal, isa sa 12 ay wala noon nang dumating si Jesus. Kaya sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggang hindi ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisuot dito ang aking daliri at hanggang hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. So Thomas was not present at the first meeting. Diba? Kaya minsan pagka wala ka sa meeting, may mamimiss ka. Yan. May mamimiss kang news, di ba? May mamimiss kang experience. Okay, anyway. Now, the next Lord's Day, yan po ay Sunday, when the disciples were together, Jesus appeared to them again and addressed Thomas. Talagang Panginoon, di ba? In-address niya itong si Thomas, nagdududang alagad. No, meron doubt, no? Pero siguro naman sa atin, sino ba sa inyo hindi nakaranas na mag-doubt? May mga pagkakataon na nakakaduda minsan. Hindi naman. Kadalasan siguro. Lord, sinagot mo ba yung aking panalangin? Lord, tama po ba itong ginagawa ko? Alam niyo, pag naglingkod kayo sa Panginoon, makakaranas at makakaranas kayo ng pagdududa. Kahit na ang pinakamalalakas na propeta ng Diyos nakaranas ng pagdududa. Kahit nga si Moses No, remember ito si Thomas, hindi po siya mismo nakaranas na
may mga taong gumaling, siya mismo nakaranas na gamitin siya ng Panginoon sa pangangaral. Siya mismo nakarinig ng mga turo ng Panginoon. Siya mismo nakarinig ng sinasabi ng Panginoon. 3 beses po yan sa gospel, makikita po natin yan. 3 beses niya sinabi ni Jesus Christ na siya ay pagkakanulo, no? Na siya ay mamamatay. 3 beses po yan sa gospel. Sa gospel lang, meaning book of Matthew to book of John. Bukod pa doon sa sinasabi sa Isaiah 53. No? Pero siya mismo ay nag-doubt. Alam niyo po, kahit sinong manggagawa, nakakaranas ng tinatawag na pagdududa. Nakakaranas yan. Kahit ikaw. Kasi kasama yan sa growth natin. Yes. Kasama mo yan sa growth. Yung magkaroon tayo ng doubt, that doesn't mean na wala yung tinatawag na pananampalataya. Kasama yun. Kaya nga ang sinasabi, faith against faith. Kaya kahit mismo yung father of faith, diba? Naku, matanda na tayo. Yung pangako ng Diyos, diba? Anong pangako ng Diyos? Siya ay gagawing ama ng maraming bansa. He will be a father to many. Kasi ni isa, wala. 20 plus years na. O gawa na lang sila ng ng sarili nilang plano. Sabi niya merong Hagar. 'Di ba? Yun si Sarah. Yung kay Hagar na lang, baka po pwede yung proxy. Hindi ko alam kung natuwa talaga si Abraham yun or what. Kasi yung mismong father of faith, si Abraham. Si Elijah, after ma-defeat yung ilang daang false prophet and false priest, nagkaroon siya ng crisis of faith. Talagang nagkakaroon ng crisis of faith. At yan po ang isa sa mga laban po natin. Kahit ako ay nagkakaroon ng crisis of faith. May Lord, dito niyo ba ako talaga nilagay? Lord, kasi ganyan yan pag nananalangin ka Darating at darating sa'yo, pag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, na magkakaroon ka ng magdududa. Doubt. Pero kasama yon sa tinatawag na pag-develop ng ating pananalig. Dahil yung pananalig natin ay hindi nakabatay sa ating pananalig. Lagi mo natin tatandaan, our faith is not based on our faith. Our faith is based on the person of Jesus Christ. Amen. Even our righteousness is not based on our actions. Yes. It is not based on our abilities. It is based on the finished work of Jesus Christ. Tinapos na ni Jesus. Binayaran niya yung ating kasalanan. Tayo ay righteous because of what Christ did. Tayo po ay naging banal dahil sa kanyang banal na dugo. Hindi dahil sa ginawa natin. No? At yun po yung ating pananampalataya. Hindi dahil tayo nagpapako, hindi ano pa man. No? Okay. Ano pa yung susunod? Yung mga frustrated na disciples, no? Ano sabi nila? Ito po yung sa John 21. Pagkatapos muling nagpakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias, ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas, na naguriang kambal, Natanael na taga Cana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at 2 pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangisda ako." "Nasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka. Subalit walang nahuli ng gabing iyon. Now,
Ito po ay makatapos na 2 beses nagpakita ang Panginoong Hesus. Okay? Pero ano yung nasa isip nila? Balik na lang tayo doon sa dati natin. Diba? Now, remember, yung panahon na ito, wala ho yung maraming tao. O konti na lang sila noon. No? Ito po yung isang gabi ng pagkabigo. Si Pedro ay umaksyon na walang utos, walang orders. Now, remember, do sa Luke chapter 5, iniwanan niya na yung pangingisda at nag-full time na siya sa ministry. Okay? Iniwanan niya na yon. At nung panahon na yon, ito'y napakadilim. They're walking in the dark. At yung ang effort nila naging failure. At noong unang pagkakita nila kay Jesus Christ, hindi nila kagad na-recognize. At minsan ganun ho tayo, pagka-feeling natin frustrated tayo, may mga plano tayo, ang feeling natin yung malayo ang Diyos. Malayo ang Diyos siguro. Mali ata itong ginawa ko. Mali nga kaya? O maaring yung ginagawa natin ay leading doon sa talagang plano ng Diyos sa atin. Na mismo yung frustration natin is part ng plano ng Diyos. Kung papaano maging yung pagkahuli kina Daniel, kina Shadrach, Meshach at Abednego ay kasama sa grand plan of God. At bilang mananampalataya, tayo po'y naniniwala na hindi po tayo aksidente, na ang Diyos ay may maayos na plano sa atin. Amen. He already declared the end from the beginning. Hindi pa man natin nakikita, alam niya na yung end. Alam niya na maganda yung end, that all things will work together for good, para yung magandang purpose niya, magandang plan ay mangyari sa atin. Amen. That even yung ating mga effort na nagiging failure, He allows so that we may know sino talaga ang dapat panampalataya. Amen. Marami yung pagkakataon. At ito yung mga alagad. Now remember, expert itong mga to. Expert to. Madilim yung gabi, maganda talagang mangisda noon. Kasi pagka madilim, talagang yung panahon ng pangisda, dahil pagka may ilaw ka, pupuntahan ka ng mga isda. Pero kahit na anong husay nila, pag wala sila doon sa tinatawag na kalooban ng Diyos, nagiging failure. At minsan ganoon din tayo. Kahit anong akala natin, ito yung mahusay, ito yung dapat kong gagawin, ito yung sinabi ng mga tao na mahusay at magaling, gagawin ko ito. Pero hindi naman kalooban ng Diyos, makikita natin, we will fail. We will fail miserably. Doon ho pumapasok na bilang mananampalataya, nasasabi natin, without Christ, I can do nothing. Without me, you can do nothing, sabi niya sa John 15 verse 5. Kasi ito na yung panahon na yan eh. Inihahanda ng Panginoong Hesus itong mga alagad sa napakalaking misyon. Pero bago niya ipahayop sila para sa napakalaking misyon, meron siyang kailangang gawin, tugunan doon sa mga puso at isip ng kanyang mga alagad. So, iba sa kanila frustrated. Biro mo, frustrated ka, sabi ng Panginoon, humayo kayo. Lord. Alam mo, yung bagsak na bagsak yung balikat mo, tapos humayo kayo, oh Lord. Yung isa, nagdadoubt, oh Lord. Diba? Ano pa yung isa? Meron pa nag-iimo.
Di ba? May nanghihinayan, may nasasaktan. Merong hurting disciple. Meron siyang hurt. Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Hindi siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. At ani ni Jesus, pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat makaitlog siyang tinanong, iniibig mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Alam niyo po, kung hindi nakipag-meet si Peter kay Jesus Christ at hindi na ayos ito, baka hindi natin nakita si Pedro doon sa Acts chapter 1, lalo na sa Acts chapter 2, kung saan siya po ang unang ginamit ng Panginoon sa pangangaral pagkatapos mabuo ang iglesia. Pagkatapos may panganak ang church. Ipinanganak ang church noong Pentecost. No? Araw ng Pentecost ng ang banal na Espiritu ay bumaba ayon sa pangako ng ating Panginoon that He will never leave His disciples, His church as orphans. He will send His Holy Spirit. So nasasaktan siya, pero kailangan, minsan pala pagka nasasaktan, kailangan bungkalin. Wala ho yung pinagkaiba sa sugat. Ay, sugat, diba? Minsan kailangan linisin. Pag nililinis yun, masakit. Nasasanggit. At parang ganito si Pedro. 3 beses. Now remember, 3 beses niyang dininay si Jesus Christ. 3 beses. 3 beses din siyang tinanong ni Jesus patungkol sa kanyang pag-ibig. Ngayon, tingnan mo natin. No? Malaki ang plano ng Panginoon sa mga susunod na mga talata niya, sa mga susunod na chapters. Makikita natin na sila po ay ipapahayo ng Panginoon. No? Magkakaroon ng Great Commissioning. Pero bago yon, kailangan muna na matugunan yung kanilang mga problema personally. Okay. Una ay pinanumbalik niya ang nagdududa. Restoration of faith. Yung restoration of faith. Ma-restore yung faith. Kasi napaka-importante yan, mga kapatid. Pag tayo ay nagpapagamit sa Panginoon, laging mainam na yung pananampalataya natin ay buhay, nag-aapoy. Amen. Sabi dito, nakapilid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Ay, iniisip ko pa paano, nakapilid, tapos nakapasok, no? Talagang glorified body. Now, remember, ang sinasabi doon sa 1 Corinthians 15, yung katawan ni Kristo na panlangit, yun din yung katawan na ipagkakaloob sa mga mananampalataya. No? Wala na siguro pa tayo, wala nang pinto, lalabas na lang tayo. Nakapili daw ang pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila, sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi niya kay Thomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Thomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniwala ka na sapagkat nakita mo ako. Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakikita. Alam niyo po mga kapatid, tayo po ay kasama sa mga mapapalad. Hindi natin nakita na nampalataya tayo. Amen. Alam natin na ang Panginoon ay kumikilos sa atin. Alam niyo po itong si Doubting Thomas. Bagamat ang iba ay tinitingnan yan, doubting yan eh. Alam niyo po, sa dinami-dami ng mga alagad,
Siya po ang pinadala ng Panginoon sa India. Ang India po ang may pinakamaraming Diyos-Diyosan sa mundo. Milyon ang Diyos-Diyosan nila. No? Milyon. I-google niyo yan, may kita milyon ang Diyos-Diyosan ng Hindu. Okay? Tapos doon siya doon po siya pinadala. At hanggang ngayon may mga Thomasites sa India. Hanggang ngayon may mga Thomasites sa India. No? Na they trace their history back nang dumating si Thomas doon sa kanilang lugar. Bakit? At dito sa lahat ng mga alagad, siya po ang direktang nag-declare, Panginoon ko at Diyos ko. Sa karamihan, kaya nga po mga kapatid, even our doubts will work together for good. Kasi pag na-resolve yung doubts natin, pag na-resolve yun, magkakaroon ka ng ibang kakayanan, no? ng ibang resolve sa buhay po natin. Na ito nga yung totoo, ito nga yung kalooban ng Diyos. Tinatanggal yung pagdududa natin. At may kita natin ang Panginoon na iba-iba yung kanyang pagpapakita. Una, nagpakita siya kay Mary Magdalene, di ba? Pakita siya sa kanyang mga alagad. Pero dito kay Tomas, talagang pinaglaanan niya ng oras na matugunan yung kanyang thirst for truth. Hindi ho masamang magtanong, mga kapatid. Kung meron kayong binabasa at meron kayong doubt, wag mo natin ibaliwala. Tingnan natin, no? I-research natin, alamin natin ang kagandahan po sa salita ng Diyos. Ang kagandahan po sa salita ng Diyos, verifiable siya. Yung kagandahan po sa salita ng Diyos, pagka pinag-aaralan natin yung Word of God, alam din natin na very personal siya. Yeah. Anong personal? Mangungusap at mangungusap ang salita ng Diyos. May mga panahon na maaaring nag-iisip ka, may doubt ka, tapos as you read the Word, no, as you meditate on it, may kita mo, parang nangungusap ang Panginoon mismo doon sa inner struggle mo. Mararanasan mo yan bilang mananampalataya. Bakit to? Kasi ang Diyos gusto niyang i-restore tayo. Amen. Dito may kita natin yung kabutihan ng Panginoon eh. Hindi niya sinend yung kanyang mga alagad ng mga sugatan. Sugatan sila at kailangan nila ng manggagapo. At dito ho, isa-isa silang ginagamot ng Panginoon. Yung isa, yung kanyang pananampalataya. Bakit? Ang pananampalataya nila, yung Mesias, darating na fully armored di ba? Nakakabayo, no? Tatalunin yung Roman soldiers. Kaya nga ho, hindi ho maniwala yung mga Pharisees kasi ang iniisip na yung restoration ng Kingdom of Israel. Restoration ng paghahari ng Davidic line. At nung pinako ang Panginoong Yesus, talagang bumagsak yung kanilang mundo. Not knowing na yung ginawa ng Panginoong Yesus ay nasusulat at kailangang mangyari. Una, ito po ay propesiya. Pangalawa, ito ay kailangan ng tao na mabayaran ng kanyang kamatayan ang kasalanan ng tao. Bakit? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Yung Romans 6:33, hindi mo natin mapaghihiwalay yung wages of sin is death and the gift of God. Dahil parehas tinugunan ng Panginoong Yesus yun. Binayaran niya yung kasalanan sa pamamagitan ng kanyang buhay
And then He was able to give the gift of life to us who believe. Amen. Kaya tayo ay blessed. Bakit to? We believe even though hindi mo natin nakikita. Amen. Pangalawa, anong ginawa pa ho ng Panginoong Jesus? He called them to fellowship with Him. Tinawag niya sila upang makasalo. Yung fellowship kasi pagsasalo yun di ba? Kaya pag walang kainan, hindi fellowship yun. Totoo yun. Tingnan mo pagka pinag-aralan mo si Jesus Christ. Isang beses lang siya nag-fasting before His ministry. Tapos puro kainan na yun, di ba? Tinawag natin. Tinawag niya sila upang makasalo, no? Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo. Now, remember, wala silang nahuli niyan. Pagka binasa natin yan, doon sa John 21, no? Sinabi ng Panginoon, ihagis ninyo yung lambat. Now, remember, no? Parang deja vu, 'di ba? Kay Peter, 'di ba? Nung una niyang tawagin ang Pedro, nag-aayos si Peter ng lambat. Bakit? Kasi wala silang nahuli. Magdamag silang ng huli, wala silang nahuli. Tapos sabi ng Panginoon, ginamit muna yung bangka, nangaral si Jesus Christ, di ba? So, ginamit ng Panginoong Yesus na pungtungan, ginawang stage yung bangka ni Pedro. Tapos pagkatapos niyan, ihulog ninyo ang lambat, maliwanag, no? Eksperto si Pedro, alam niya pagka maliwanag, kalat yung mga isda. Pero dahil sinabi mo, Panginoon, ginawa ni Pedro, yung paghulog noong lambat na yon, doon sila nakakuha ng huli na halos masira yung kanilang lambat. Yung great harvest na yon. At marami ang sinasabi ng iba, maaari yung kita niyon, yun ay sapat na para iiwan doon sa pamilya ni Pedro dahil siya ay maglalakbay kasama ni Kristo Jesus, mawawala siya sa hanap buhay, may iwan siya sa kanyang pamilya. Ay hindi ho yun na isusulat doon, pero merong iba na ganoon yung interpretation doon, no? Pinahuli ng marami para may maiwan siya at makasama ni Kristo Jesus. Kung ano man, ang alam natin, ang Panginoon ay patuloy po na siya ay tutugon sa lahat ng ating pangangailangan. Baka ang ilan sa inyo ay nananalangin din ng gano'n, no? Lord, yung net-breaking harvest. Di ba? Yung mga gano'n, baka may umiiyak. Lord, net-breaking harvest, pagka ito po yung akin. Nahuli, uuwi na ako. Parang may mga ganong nananalangin. May nananalangin. Lord, pagka ito yung ito yung kinita ko. May mga ganon siguro tayong panalangin. Hindi ko alam. Hindi ko po alam. Pero yung grace ng Panginoon, hindi mo natin masusukat no? Hindi mo natin masusukat ang grace ng Lord. Ngayon, tingnan ho natin. Sabi dito, magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo, sabi ni Jesus, kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro, at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda. 153 na malalaking isda. Ito po, tag-ilang kilo kaya yan, Lahat. Hindi na punit ang lambat kahit ganoong karami ang isda. Pero ano sinabi ni Jesus Christ? Halika kayo at mag-almusal tayo, sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay, binigay sa kanila, gayon din ang isa. So, mga kapatid, no? So, mga kapatid,
makikita mo natin dito, ako doon nagbago yung aking boses. Parang may Dahil sa naman. Mahuling isda. dahil sa mahuli. Nagahuli rin. Nakuha ko ninyo, no? Kinatagpo sila ng Panginoon at their lowest point. At their lowest point. Alam niyo po, yun yung kagandahan sa pananampalataya na hindi yung nakabase sa atin. Kasi kung nakabase sa atin, tuwing nagkakamali tayo, Lord, wala na naman ako. Siguro hindi mo na ako anak, bumagsak ako. Kasi yung pananampalataya natin, hindi nakabase sa ating ginagawa, kundi sa ginawa ni Kristo Jesus. Amen. Yung faith po natin nakabase sa Diyos, sa katapatan niya, sa kabutihan niya. And even at our lowest point, He is calling us, anak, pahinga ka, kain ka. Remember si Elijah? Si Elijah, pagod eh. Nag-iisip siya, magpakamatay na. Iniisip niya siya na lamang yung matapat na propetang nabubuhay. Diba? Dumako siya sa depression. Ano ang tugon ng Diyos? Matulog ka, pagkagising mo, kumain ka. Pinagpahinga, pinakain. Tapos nagkaroon siya ng renew na strength. Ano ang kulang? Tulog at kain. Walang tulog, walang kain. Kaya pag wala kayong tulog, kain kayo. Pag marami kayong kain, huwag kayong matulog. At least mabalanse man lang. Ano yung ibig sabihin? Mga kapatid, God wants to meet us even at our lowest Amen. point. Amen. At our lowest point. May mga panahon na gusto mo nang give up eh. Diba? Itong mga alagad, plano na talaga nilang bumalik sa dati nilang buhay. Kahit nabuhay na si Kristo Jesus. Kahit alam nilang buhay na. Wala na eh. Balik na lang tayo. Magaling naman tayo mag-isla. Magaling tayo. Balik na lang tayo doon sa dati nating buhay. Diba? Pero, mga kapatid, mabait ang Panginoon. Mabait ang Diyos. He will always meet us at our lowest point. Yung panahon na para bang ayaw mo na, pero hindi mo maunawaan yung sarili mo, bakit gusto mo pa? Dahil alam mo, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Yun yung mga panahon na niyayakap ka ng Panginoon eh. Dahil wala ka ng lakas. At talaga naman, ganoon naman talaga ang buhay pananampalataya. Wala tayong lakas, wala tayong galing. Ang may husay at galing ay ang Diyos. Maging yung sila Pedro at Juan, nung gumaling po yung lumpo, ano sinabi nila? Hindi kami nagpagaling yan ng Panginoong Hesus. No? Yung faith nila na sa Panginoong Hesus. May tao na parang ang hirap mong i-share ng gospel. Pero bigla na lang makikita mo na ng palataya na pala. Not because of you. Pero ang papel lang natin ay mag-share. Ang papel lang natin ay magbahagi. Ang papel lang natin ay manalangin sa mga may sakit. At yun ang mga papel natin. Pero yung magpagaling, ang Diyos yun. Ang magbago ng buhay ng tao, ang Diyos yun. Hindi ho tayong makapagbabago ng tao. Wala ho. No, wala. Pagka akala mo ikaw makapagbabago, mapaprostrate ka lang. Kasi sa totoo lang, pag tumingin ka sa salamin, kahit sarili mo, ang hirap baguhin. Diba? Yun yung problema ni Job eh. Diba? Yun ang problema. Pagka inaral niyo yung Book of Job, may kita ninyo. Napakahirap niyang makita na ang kailangan niya talaga yung Panginoon. And God is calling us to fellowship with Him, to have time with Him. Hindi niya na sinabi, at dito, hindi mo siya kumuha ng pamalo. Ang tagal ko na sinabi sa iyo. Ang tagal, wala, ganoon. Nakuha ko natin.
Hindi niya in-scold, hindi niya ano. He called them to fellowship with. Kumain tayo, magsalo tayo. Di ba? Kasi may nangyayari sa pag-uusap habang kumakain. Hindi ako nagpaparinig. Pero may nangyayari maganda. Pag tayo po ay nagmi-meet, yung nagkakaroon ng contact ay ito. Pangatlo, ano pa? Pinagtibay niya yung calling ni Peter. Jesus affirmed the calling of Peter. He affirmed. Kasi balik hindi na siya fisherman, di ba? Ano na siya, preacher na siya. Tignan ko natin dito. Rededication po ito Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pakainin mo ang aking mga tupa. Mga kapatid, 2 beses yung pagpapakain. At dito, may kita natin na sinasabi ni Jesus Christ, Peter, ang work mo, pakainin sila. Pero hindi mo sila tupa ko yan. Diba? Tayong lahat tupa ng Panginoon. Tupa ko tayo ng Panginoon. Kung merong mang nagbabahagi ng salita at nagpapakain spiritual, ito po ay galing pa rin sa Panginoon. Kaya sabi ni Peter doon sa Corinthians, nung sila ay nagtatalo, ako ay kay Pedro, ako ay kay Apollos, ako ay kay Pablo, at sabi niya, lahat ay para sa inyo. Tapos, alam niyo, pagkatapos niyan, sinabi pa ni Pedro, how about him? Nakita pa niya si John the Beloved Diba? Hindi ko na ilagay dyan. Sabi pa ni Pedro, how about him? Ni-restore na siya ni Jesus, ang iniisip pa rin niya, iba, mga kapatid, may kanya-kanya tayong panawagan. How about him? May plano ang Diyos sa kanya. O pinakamahirap talaga yung comparison. Nalang si Peter, kinumpir pa yung sarili niya kay John the Beloved. How about him? Ang Jesus is after anak, ito ang panawagan niya. Pakakainin mo ang aking mga batang tupa. Pangangalagaan mo ang aking mga tupa. Pakakainin mo ang aking mga tupa. Kaya ho tayo po, mga tupa tayo ni Kristo. Amen. Lahat po tayo. Huwag niyo sabihin, ako tupa. Baka pagka nakita kayo ng mga, sa ibang fellowship, tupa. Tupa kayo ni Kristo. Tayo lahat. Sa next Friday, mag-meeting kami mga pastor sa dito, sa Taiwan. Merong manggagaling daw sa Taichung first time. We don't know. No? So mga kapatid, ganito po. Maging ang panawagan natin, napaka-importante na ang Panginoon ang nag-a-appeal sa kukunti. So ito po yung mga ginawa ng Panginoon. Inabot muna ni Jesus ang mga alagad. Bago po yung magkaroon ng Great Commissioning, bago niya pahayuin yung kanyang mga alagad, Jesus Christ is concerned muna sa individual health ng kanyang mga alagad. Jesus is concerned sa atin. Concerned siya sa atin. Hindi sa pinagagawa niya. Kasi yung paggawa, madali na lamang yun di ba? Ganyan po sa baba. Yung paggawa, madali pagka ikaw ay buo. Di ba?
Kasi sa totoo lang, halimbawa, no, maglilinis ka ng bahay. Kahit bigyan ka rin ng napakahusay na map, napakahusay ng mga panglinis, lahat, no, pati yung machine, di ba? Pag wala kang gana, pagka yung isip mo wala doon, pagka wala yung lakas mo doon, kahit ano pa yon, ay baliwala rin. Baliwala rin. Malakas yung hangin dito, no? So ano ang ginawa ng Panginoong Jesus? He restored their faith. He encouraged them to continue. He affirmed their calling. He called them to fellowship. He helped them understand the prophecy. Na ang lahat na ito ay kalooban ng Diyos. Na ang mga nangyari ay kalooban ng Diyos. Siguro yun ang pinakamainam natin laging tinatanggap sa ating sarili. Sa mga panahon na nag-undergo tayo ng doubt, panahon tayo na nag-undergo tayo ng mga tragic experiences, doon bumabalik yung all things work together for good. Ibig lahat ng yon, lahat ng parada na yon, lahat ng parada na yon. Si Elijah, kailangan niya ng crisis of faith para malaman niya mismo na para magpatuloy ang gawain, hindi lamang siya kailangan niyang mag-mentor. At pagkatapos ng crisis of faith, pinadala siya ng Panginoon kay Elisha. Minentor niya si Elisha. At nung tamang panahon na umalis na si Elijah, kinuha na siya ng Panginoon. Si Elisha ang nagpatuloy ng kanyang ministry. Nakuha po natin, mga kapatid, napakabuti ng Diyos sa atin. Napakabuti ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Hindi niya in-scold noong panahon na alam niyo, minsan may kakakita tayo, wala na kasing pananampalataya. Diba? Sasabihin pa rin, bakit ka nahihina? Nakarinig na kayo ng gano'n? Tayo, nakita natin kay Thomas. Doubt siya. Nakita na kayo nung nahiya, kinahiya ang Panginoon. Nakita natin kay Pedro. Nakita na kayo ng mga nais nang umalis sa pananampalataya. Balik na lang tayo sa dating buhay. Doon, masaya noon. Party-party tayo. Ayun, parang kay Jen. Mga kapatid, mahal tayo ng Diyos. Bago siya may ipagawa sa atin, He will meet us first. He will encourage us first. He will strengthen us first. He will reach to us individually. Yung ginagawa ng Panginoon sa akin ay magiging iba sa gagawin niya sa iyo. Bakit? Dahil iba-iba yung ating ginagalawan. Iba-iba yung ating mga pinagdaraanan. Iba-iba yung ups and downs ng ating pananampalataya. Pero lagi natin tatandaan, at the lowest point, laging nariyan ng Panginoon. Laging nariyan ng Panginoon. He wants us to experience yung power of the resurrection. Na maaring may panahon na nakalubog na tayo, na para tayong pinagtakpan ng langit at lupa, na tayo'y nakalibing na at wala ng pag-asa. Pero merong laging resurrection. May resurrection, mga kapatid. Naranasan yun ng Panginoong Yesus, pinaranas niya sa kanyang mga alagad. They experienced the resurrection power of Jesus. Their faith was restored. Their calling was affirmed. Their fellowship with Him ay na-restored. Mga kapatid,
Maaaring ilan sa atin, ang kailangan ay ang kailangan ma-restore yung ating personal na pakikipanalangin o pananalangin sa Panginoon. Maaaring ang iba sa atin ay may mga katanungan. But then again, ano man yun, natin na ang Panginoon ang tumugon. So, bago pahayuin ni Jesus ang kanyang mga alagad, kanya munang pinanumbalik ang kanilang pananalig. Before mission was restoration. Kailangan muna tayo ma-restore. Dahil yung mission, ariyan lang sa Panginoon, magpa-restore tayo. Kung tayo po ay may doubts, magpa-restore tayo. Kung tayo po ay may mga struggles, magpalakas tayo sa Panginoon. Panginoon, kayo po ay Diyos na buhay at Diyos na makapangyarihan. Dalangin ko po, O Diyos, sa bawat isa, katulad ng mga alagad. Maaaring may ilan sa amin nang hina, maaaring ilan sa amin ay mayroong pagdududa, maaaring ilan sa amin ay may panghihinayang o anumang pinagdaraanan. Dalangin ko po sa anumang kalalagayan, maranasan namin ang iyong kabutihan, maranasan namin ang iyong pagmamahal, maranasan namin nakatagpuin niyo nga po kami. At masabi namin, Panginoon, ikaw ang aming Panginoon at ang Diyos ng aming buhay. At sa oras na ito, sa araw na ito, patuloy naming idedeklara na kayo ay naghahari sa amin at ang aming pananalig ay sa iyo lang. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Amen.